binuksan ko na to nung minsan. Tapos binalik ko, hindi na ulit ginalaw. EOS R50V, titignan muna natin yung kanyang laman. Tapos pag-usapan natin. Pagbukas natin dito, yung mga laman niya is yung mga papel-papel na alam niyo naman, hindi naman natin talaga binabasa. Power cable para sa charger, strap, yung kanyang charger, and I think yung kanyang battery ay nasa unit pa rin dahil binuksan na nga natin, like I said. So dapat dito siya nakalagay yung kanyang battery, yung lens kit niya na ayan, matagal-tagal din na stock, no? Pagkabili natin, hindi na natin pinakialaman masyado, baka may fungi na to. Then yung unit itself, ayan, yung unit niya. Oh, di ba? Ganda. Yan, no? So, ito yung kanyang battery. Then, ayan. Yung ayoko lang sa pagbubukas dito. Pagbukas mo ganun, pag binalik mo, kailangan mo ulit ibalik yung kanyang lock. Flip screen. Yan. Typical pang vlog na camera. Kung isa kang creator na nagsushoot sa YouTube, sa TikTok, sa Instagram, at sa Facebook, yung hybrid camera market ay medyo saturated na at crowded na. Pero itong Canon ay yun nga, ibinato niya yung massive curveball sa pamamagitan ng Canon R50V. Wala na itong viewfinder. Kung makikita ninyo, ayan, wala na siyang viewfinder. Sa screen na lang tayo titingin. At medyo pinlaten niya yung kanyang body na slick brick yung datingan. Although inoptimized ito para sa pagbi-video, vlogging, hindi naman ibig sabihin na hindi mo na magagamit sa pang photography. So madami na tayong nakitang nag-test nito at aalamin natin kung good upgrade ba to sa iyong smartphone. So ito ay inoptimize talaga sa mga creators. Meron siyang mount dito at the same time meron din siya sa kabila. So hindi na natin kailangan ng mga kung ano-ano pang mga extension or kung ano-ano pang mga nilalagay para lang ma-iside natin tong camera na to pagka nag-shoot tayo ng portrait. At isa pang goods dito ay meron na siyang record button sa harapan. Malalaman mo sa ilaw na nagre-record siya, hindi mo na kailangang manghula kung nagre-record ba siya or hindi. Marami na kasing beses na nangyari sa akin, akala ko nagre-record ako, yun pala ay hindi. Ready nawawala din yung headphone and mic jack dito sa side niya. By the way, 24.2 megapixel APS-C sensor powered by Digic X processor. So ano bang ibig sabihin nun sa mga footage natin? Up to 4K 30 FPS, meaning maganda, sharp at oversample sa 6K gamit ang full frame width ng sensor. Although meron siyang 4K at 60 frames, medyo crop ng konti iyon. At gagamitin lang naman natin yon for smooth slow motion. Ngayon kung hindi pa sapat sa iyo yon, meron siyang 1080p at 120 FPS para sa mas solid butter slow motion. At para sa mga fans naman ng color grader dyan, no, meron na siyang 10-bit 422 and Canon Log3, meaning makakapag-shoot ka ng flat dito. Alam nyo na yan. Again, 24.2 megapixel APS-C CMOS at ang max resolution niya is 4K up to 60 frames na crop. Pero kung bababaan mo siya ng 4K at 30, full width siya pero hindi siya full frame na camera, kaya sinabing APS-C. 10-bit at C-Log3 HDR-PQ, and yung autofocus niya is dual pixel CMOS AF2. At ang bigat niya ay nasa 370 grams lang, no? Incredibly light mga tol. Siyempre, vlogging camera, pagka ganyan yung pinag-uusapan natin, pinag-uusapan din yung kanyang autofocus. At buti na lang dual pixel CMOS AF2 ang Canon R50V. Natatrack niya yung kanyang subject flawlessly. Mapatao man yan, aso, sasakyan. So kahit naglalakad ka pa tapos pinapakita mo yung products mo, yung focus niya ay sticky, mabilis at reliable. Hindi siya masyadong nag-hunt ng ifo-focus niya, kaya perfect ito pagka one-man team ka. Pero syempre kung pag-uusapan natin ay photography at yun yung main focus mo, hindi ito para sa iyo. Ginawa ito para sa mga content creators. Magagamit mo siya pang picture pero hindi siya para doon. So again, kung gusto mo lang ng camera na walang masyadong kinakalikot, nandito na yung mga modes iikot mo na lang para ito sa'yo. So ngayon ako, bakit ko binili ito? Binili ko ito for our podcast Talking Head.
Hindi ko siya binili para pang vlog kasi meron akong ibang option like ito, yung nasa harapan, no? So, next time siguro, ito na yung gagamitin ko. Pagka vlogging, no, nagba-vlog, laging nasa labas, ang gamit ko is Osmo Pocket 4. Ito, for podcast and talking head lang ito. So, hindi ko siya nagamit ngayon kasi nga, kakabos lang natin ulit. Kaya, next time na mag-video tayo, ito na yung nasa harapan ko. Pagka mag-start kayo ng podcast, isa ito sa the best option at mura kumpara sa ibang mga solid na camera. And I think yun lang sa ngayon. Maraming salamat and God bless. See you sa susunod nating video.